hindi nakikita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang bigyang papuri at parangal ang ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang Hari ng Sanlibutan. Tayo ay mga alagad ni Jesucristo, sumusunod sa Kanyang yapak upang sama-sama tayo sa kaharian niya sa langit. Ipagdasal natin na ang ating pagsunod sa mahal na pong Jesus Nazareno ay lalong magpabanal sa atin. Tulungan tayong makilala siya, lalo na sa ating kapwa, lalo na sa mga maliliit.
Itakwil natin ngayon ang kasalanan, ang humahadlang sa ating pagsunod sa ating hari. Magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming hari at tagapagligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang aming hari. Ngunit minsan kami sumusuway at lumalayo sa iyong kalooban. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming hari at hukom. Ngunit minsan nakakalimutan namin, nahaharap kami sa iyo sa paghahatol sa dulo ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko kayo, ang mabubutit masasama, ang mga tupa, at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binibitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman,
Mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusuukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, pag-aari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likahin ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon,
kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinarantan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi nyo pinarantan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo at dakilang kapistahan ng ating Kristong Hari. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva Jesus Nazareno! Viva Kristong Hari! Viva Jesus Nazareno! Palakpakan natin muli ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tunay nga pong pinagpala ang araw na ito. At tayo ay pinagpala dito sa ating simbahan sa Quiapo sa unang pagkakataon. Kundi ako nagkakamali sa simbahan sa Arkidiocese ng Maynila, nagkaroon tayo ng ordinasyon kahapon sa pagkadiakono at saksi ang ating simbahan sa unang pagkakataon. Kaya't welcome din natin, pasalamatan natin ang Panginoon para kay Reverend E.J. San Diego. At sa darating namang Sabado, kaya sabi ko, pambihirang pagpapala ang ibinibigay sa ating simbahan. May bagong diakono at magkakaroon din tayo ng bagong pari. At siya'y kasama rin natin dito sa ating simbahan. Kaya tayo'y natutuwa ngayong dakilang kapistahan. Sila ay magkasama ngayon, pagdasal natin sa darating namang Sabado o ordinahan sa pagkapari, si Reverend Jess Madrid. Palakpakan din natin. Kaya maraming isinusugo sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno bilang pagpapastol. Sapagkat kapag may pastol, may namumuno, katulad ni Kristong Hari, ito'y sagisag ng pagmamahal ng Diyos. At tuwing kapistahan ng Kristong Hari, sinasariwa din
ng ating mga mahal na Hijos del Nazareno ang kanilang pagtatalaga, paglilingkod, at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga, naririto ngayon sa mga nagsisimba, nagtataka kayo, bakit maraming mga gwapo at mga magigiting at makikisig na lalaking nakaputi ang ating mga Hijos del Nazareno. Palakpakan natin ang ating mga Hijos del Nazareno. Mukhang tumututol kayo nung sinabi ko mga magagandang lalaki, no? Ayan. Napakaganda na ngayong linggo ay kapistahan ni Kristong Hari. Ngunit tandaan natin, iba ang paghahari ni Jesus Nazareno. Kung ang paghahari sa mundong ito, sigaan, mayabang, nang mamaliit, laging nasa taas, iba ang paghahari ni Jesus Nazareno. Kaya nga mga kapatid kong ihos, kung sinasabi natin tayo sumusunod kay Jesus Nazareno, tandaan natin, ano ba ang pamumuno at paglilingkod ni Jesus Nazareno? Sa unang pagbasa, narinig natin kay Ezekiel, ang mga Israelita ay nasa Babylonia, tinapon sila, naghihirap sila ngayon. Bakit? Dahil naging pabaya at tiwali ang kanilang mga hari. Balikan natin yung kasaysayan. Yung mga taga-Israel daw, nainggit sila sa mga kapitbahay nila. Dahil yung mga kapitbahay nila, may mga hari, sila wala. Kaya sabi nila kay Samuel, sabihin mo sa Diyos, gusto namin ng hari. Nagalit si Samuel. Sabi ni Samuel, bakit gusto niyo pa ng hari? Kaya nagsumbong siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, yung bayang pinili mo, humihingi ng hari. Sabi ng Diyos, hindi ikaw ang tinatakwil nila. Ako ang tinatakwil nila. Dahil ako ang kanilang hari. Kaya sabi ng Diyos kay Samuel, sabihin mo sa taga-Israel, ito ang mangyayari kapag meron silang hari. Kaya bumalik si Samuel sa mga taga-Israel, sabi niya, gusto niyo ba talaga ng hari? Pag may hari kayo, yan ang magyayabang-yabangan at mga api sa inyo. Payag ba kayo nun? Pag nagkaroon kayo ng hari, yan ang magbubuwis sa inyo. Kukuhanan kayo ng pera, yung pinagpaguran ninyo. Pag nagkaroon kayo ng mga hari, kukunin ang mga anak ninyong lalaki, ipapadala sa mga digmaan at mamamatay. Gusto niyo ba ng hari? Kukunin ang mga anak ninyong babae, gagawing mga katulong at asawa. Gusto niyo pa ba talaga ng hari? At ang nakalulungkot, ang sagot ng Israel, di bali na lang, gusto pa rin namin ng hari. Kaya anong nangyari sa Israel? Nagkaroon nga ng hari, mga pinuno. Pero alam natin yung mga pinuno, yung ilan sa kanila, naging palalo, naging kurakot, naging bastos, naging mamamatay tao. Hindi karapat-dapat. Kaya anong nangyari? Nagdusa ang Israel. Pero sino ang dapat sisihin? Sila. Kasi sila pa rin yung nagpumilit magkaroon ng pinunong ganoon. Alam nyo mga kapatid, minsan di na tayo natuto. Minsan nagtataka tayo, bakit tayo naghihirap? Bakit tayo nagdurusa? Bakit tayo nagkakagulo? Tayo rin naman ang pumipili sa ating mga hari, sa ating mga pinuno. Kaya nga't narito ang ating mga pinuno at pinagdarasal natin na ang mga pinuno ng ating Hijos del Nazareno
maging katulad ni Kristong Hari. Wag na wag sanang matulad sa mga hari ng Israel na nakalimot sa kanilang pagtawag. Anong sabi ni Ezekiel? Sabi raw ng Diyos, itong mga hari na ito, kung hindi niya kayo hahanapin, ako mismo ang hahanap sa inyo. Kaya ngayong araw na ito, may dalawang salita akong gustong baunin nyo na sinabi ni Jesus Nazareno. Anong salitang ito? Ako mismo. Ako mismo. Kasi sabi ng Diyos, kung hindi yan gagawin ng mga hari, ako mismo ang gagawa nito. Kung hindi kayo lalapitan ng mga hari at mga pinuno, ako mismo ang lalapit at maglilingkod sa inyo. Naalala nyo, sa umpisa, tayong hinahanap. Diba naalala nyo nung eleksyon? Hinahanap tayo, kahit nasa bahay ka, kakatuking ka pa. Ang layo-layo mo na, hahanapin tayo at kakamayan tayo. Ngayong nahalal na, hindi na natin mahanap. Ang hirap ng makausap, ang hirap ng makipag-appointment. Samantalang nung halalan, sila pa ang nagkukumahog makita tayo. Matuto na tayo. May mga ihos na nahalal, na chairman at mga kagawad, tandaan ninyo yan. Baka mamaya kayo nang hinahanap, dati-rati kayo ang naghahanap. Nung una kayo ang nagmamakaawa, ngayon gusto nyo magmakaawa kayo sa akin. Pag may kailangan kayo, magmakaawa kayo sa akin. Samantalang paghahalalan, ikaw ang nagmamakaawa sa bayan. Ikaw dati, paglilingkuran ko kayo. Baka naman pag naupo ka na, paglingkuran nyo ako. Tandaan nyo ang sabi ni Jesus Nazareno, pag hindi kayo maglingkod, ako mismo ang maglilingkod. Pag hindi kayo naging tapat, ako mismo ang magiging tapat. Pag hindi nyo sila pinagkaisa, ako mismo ang magkakaisa sa kanila. Kaya malaking babala kapag pinabayaan natin katulad ng mga hari ang ating tungkulin. Mga brad, mga headlays, mga officers, tandaan nyo yan. Sinasabi ni Jesus Nazareno sa ating lahat ngayon, pag hindi nyo ginawa ang nararapat sa samahan, siya mismo ang gagawa ng paraan. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Pag hindi ninyo pinagbuklod ang samahan, siya ang gagawa ng paraan. Pag hindi nagkaroon ng disiplina, pagmamalasakitan at pagtutulungan, siya ang gagawa mismo ng paraan. Kung tayo'y pagtataguan ng mga pinuno at pababayaan, siya mismo ang lalapit sa atin. Kaya pala, napakakalakas ng loob natin lumapit sa Kanya. Dahil kakaibang pinuno si Jesus Nazareno. Ako mismo. Di ba ganun tayo? Naalala nyo, ako dati pag inutusan ako ng tatay ko, maglinis ka. Aaminin ko sa inyo, minsan pasaway din ako. Hindi ako agad maglilinis. Pero para akong bubuhusan ng malamig na tubig, pag nakita ko yung tatay ko, kukunin yung walis at siya mismo ang magwawalis. Ganon ang gagawin ni Jesus Nazareno. Dahil siya ay tunay na hari. At kung tayo ay mga tunay na deboto, ganon din sana ang ating maging daan sa buhay. Ang lagi nating sabihin, ako mismo. Kung ayaw niyan tumulong, ako mismo ang tutulong. Yan ang tunay na ihos. Kung ayaw niyang makipagbati, ako mismo ang lalapit para magkaayos. Kung ayaw nilang magsama, ako mismo ang gagawa ng paraan.
Sana po mga ihos, tayo rin ay magkaroon ng kusa. Tayo rin manggaling ang pamamaraan sapagkat ganon ang haring sinusunod natin. Kung hindi sila magsasabi ng totoo, ako mismo ang magsasabi ng totoo. Kung silang lahat ayaw pa rin, gusto pa rin ng away, ako mismo para sa kapayapaan. Yun daw ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno. Ako mismo. At sa paglilingkod natin kay Jesus Nazareno, ipinapaalala din niya ang paglilingkod natin sa Kanya ay paglilingkod din sa kapwa natin. Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, sa kapatid mong ihos, ganon din ang ginagawa mo kay Jesus Nazareno. Ako mismo, dahil yang kasama mo, sinasabi rin ni Jesus Nazareno, ako mismo din ang taong yan. Tandaan po natin yon. Yang kasama mo ngayon, natutuwa ka man sa kanya o hindi, siya mismo si Jesus Nazareno. Yung masasalubong natin, yung makakasama natin, saan man tayo naroon, siya mismo si Jesus Nazareno. Kaya nga, 'di ba, sabi niya sa Ebanghelyo, nagugutom ako, hindi mo ako pinakain. Nauuwaw ako, hindi mo ako pinainom. May sakit ako, hindi mo ako tinulungan. Sino? Tanong ng mga tao. Sila ay ako mismo. Kaya mga kapatid, ito ang ating ipagdasal. Madaling sumigaw na Viva Jesus Nazareno. Madaling sumigaw, Viva Kristong Hari. Ngunit kalakip nito ay umalingaw-ngaw nawa ang sinasabi rin ng ating mahal na Panginoon, ako mismo ang lalapit sa inyo. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Ako mismo ang iyong kapwa. Sana tayo din, lalo na ang mga ihos del Nazareno natin, masabi nyo rin sa Kanya, ako mismo ang susunod sa iyo. Ako mismo ang magpapakita sa iyo. Ibig po naming makita si Jesus, ang hiyaw ng bayan. Ibig po naming makita si Jesus, ang hiyaw na mga milyon-milyong deboto. Mga ihos del Nazareno, sa inyo unang nilalatag ang pakiusap na iyan ng bayan. Ibig po naming makita si Jesus. At sana kayo mismo ang magsabi, ako mismo magpapaubaya, ako mismo magpapakumbaba, ako mismo bababa para lumitaw si Jesus Nazareno, para makita si Jesus Nazareno. Ako mismo ang magpapakita kay Jesus na ating Hari. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming Hari. Salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataong sumunod sa inyo. Tulungan nyo po kami. Ipakita kayo, hindi lang sa traslasyon, kung hindi ipakita kayo sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat maliban sa mga kasapi ng bawat grupo ng Hijos del Nazareno. Ang kanilang pinuno po ay mangyaring pumarito sa dambana kapag natawag na ang inyong pangalan. Hijos del Nazareno Anpon, President Albert Cañete. Hijos del Nazareno Basilica, President Orlando Giray. Hijos del Nazareno Bukluran, President Alex Jacinto. Hijos del Nazareno Central President Val Samya. Hijos del Nazareno MBBN President John Dionisio. Hijos del Nazareno NPJN President Ray Lalatag. Mga kapatid, sa pamumuno ng inyong mga pangulo, gawin ninyo ngayon ang inyong panunumpa sa harap ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako po si Albert Cañete, taos-pusong nanunumpa bilang isang opisyal at miyembro ng Hijos del Nazareno ng Grupong Ampon. Ako ay nagsisikap na maging mabuting lingkod ng Nuestro Padre Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa mga salita, katuruan at ang Panginoong Diyos. Ako ay walang alinlangan at buong pusong tatalima sa lahat ng mga kautusan at panuntunan ng simbahan. Kakaibibat nito ang pagsunod at katapatan sa pamumuno ng Hijos del Nazareno sa pangunguna ng mahal na Kura Paroko ng Basilica Minore ng Itim na Nazareno sa anumang alituntunin ng kanyang itinakda. Walang pasubaling pagkakakumbaba at pagsisilbihan at gagabayan ang mga kapatid na miyembro ng Hijos del Nazareno, mga balangay, mga deboto at mga parokyano ng simbahan ng Poong Nazareno. Maging huwaran ang mga batas at alituntunin ng pamahalaan at pagdilingkod sa bayan, lalo na sa panahon ng sakuna, kalamidad at iba pang pangangailangan. Basbasawan nawa po kami ng Panginoong Diyos ang aking mga tungkulin at gampanin para sa kapurihan ng kanyang anak, ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan ninyo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Nazareno, sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen.
Mga kapatid, ating palakpakan ang mga kasapi ng Hijos del Nazareno. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang Hari ng Sanlibutan. Sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao, ang ating tugon sa bawat kahilingan, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kaluwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Nawang iyong pinagpala, sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong paspasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ng iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob sa pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay inahatian sa iyong kagandaang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at lupa, nagkadakilang ano. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan niyo anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami nakakalimot, minsan kami nagkakaaway-away, minsan kami nagkakasala, minsan hinahayaan namin ang kasalanan sumira sa amin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating hari. Siya mismo ang naglilingkod. Siya mismo ang nasa ating kapwang pinaglilingkuran. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoong
ikaw lamang ang makapangyarihan, maging unos, kulog at kidlat tumatahan. Purihin ka sa iyong kabanalan, kadakilaan at kaluwalhatian. Panginoong Jesucristo, Hari ng sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na nag-aari sa buong kalangitan. Purihin ka kailanman. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanwakha, ang ganap ang kasamaan at ligalig ng kahirapan, kami ay iyong kalugdan. Panginoong Jesucristo, Hari ng sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na nag-aari sa buong kalangitan. Purihin ka Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organization at samahan ng ating simbahan sa First Parish-wide Advent Recollection Series sa darating na November 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod tayo sa paghahandog kay Kristong Hari. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sanlibutan. Kami ay iyo magpakailanman. Nais namin kami papasukin mo para manahan sa iyong kamahal-mahalang puso. Mawaing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo, sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga nagpalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami maging iisang kawan mo na may isang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan. Purihin ang kamalmahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Magsitayo po tayo. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong tulong sa ating simbahan, sa paglilingkod sa simbahan at sa mga magigiting nating Hijos del Nazareno. Salamat po at kayo'y bahagi ng ating parokya. May ilan lang po kong hiling sa inyo. Magtulungan po tayo sa darating Nazareno 2024, lalo na sa traslasyon. Nakikiusap ako, magtulong-tulong tayo, ipakita si Jesus sa traslasyon. Ipakita si Jesus sa ating buhay. Nakikiusap po ako sa inyo, makipagtulungan kayo sa inyong mga headlays. Sumunod kayo sa kanila. Suportahan ninyo sila. Sapagkat alam ko, wala silang ibang hangad, kundi ang kabutihan ng inyong samahan. Kaya sana, makipagtulungan tayo sa isa't isa. Magkaisa tayo. Walang deboto na mahilig sa away. Walang deboto na nagkawatak-watak. Walang tunay na Hijos del Nazareno na ayaw maghangad ng pagkakaisa at kapayapaan. Sapagkat kung tunay nating Hari si Jesus Nazareno, tayo mismo ang mauuna maging mapayapa, maging masunurin, maging maawain at matulungin. Maaasahan ko po ba sa inyo yon, mga kapatid na Hijos del Nazareno? At salamat sa ating mga headlays at nawa, palakasin kayo, liwanagan kayo at gabayan kayo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa inyong paglilingkod. Medyo atrasado na po, pasensya na, ako ang may kasalanan. Kaya mamaya po, mabilis po tayo, sumunod tayo sa instruction, magpe-picture taking ang bawat grupo, tapos magpuprosesyon na tayo. Pag tinawag po, mabilisan po dahil alalahanin natin may kasunod pa hong misa at may prosesyon pa tayo. Kaya mamaya nasa labas na tayo mga selfie at mga groupie. Ha? Yung group picture muna ng samahan dahil yun ang mas mahalaga ngayon. Muli, salamat at gabayan tayo ng poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon
at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Kristong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Tinatawagan po lahat ng anpon. Iyos sa anpon sa harapan po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iyos sa anpon po. ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Double time po tayo. Iyos sa anpon. Okay po. Ready na po ang Iyos Basilica. Next po. Iyos Anpon po. Kabilang side daw po. John. Okay. Okay po. Maraming salamat po. Exit na po tayo sa gitna. Okay po. Exit na po tayo sa gitna. Okay, exit na po. Next po ang HDN Basilica. HDN Basilica.
HDN Bukduran, di ka na po sa gilid. Ready na rin po tayo. Pila na. HDN Basilica. Dito po sa kaliwa, maluwag pa po sa kaliwa. Okay po. Okay po, maraming salamat. Next po, ang HDN Bukduran. Lalabas po muna ang ating si Kristong Hari. HDN Bukluran po. Double time po tayo, mga kapatid na iyos. Ready po ang HDN Central. Next po tayo. Tuloy po tayo sa bandang kaliwa. Diretso po sa bandang kaliwa. Maluwag po. MBBN po, pila na po tayo sa gilid. Tayo na po ang lahat ng MBBN. Pila na po tayo sa gilid para standby po after ng Central. Lahat ng MBBN, pila na po tayo sa bandang kanan, kaliwa ng simbahan. Okay po, official po. Okay, salamat po. Next po ang HDN Central. Okay, double time po tayo mga kapatid na iyos Bukluran. Agos po tayo, Agos, sa gitna. HDN Central.
Hanggang sa aisle po, pwede po sa aisle, ha? O 5 na? Kaya na kayo dalawa? Wala nang practice na. Mga 5 na yun. HTN Central, double time po.